for game number 3. Casters, pasok. At malalaman na nga rin natin kung match point na ba para sa Fnatic Onyx o makakabawi ang Aurora MLBB to extend Welcome this to best of Mobile 7 Legends. series. Welcome to the Land of Dawn para sa Game 3 ng ating Grand Finals. Chantel, ano bang inaabangan natin dito? Parang nga palitan na naman yan. At saka yung first pick, Funny, for King Kong ay expect natin na kung saan parte ng mapa dadaan. Alam mo, pag King Kong Fanny, medyo synonymous na eh. Ito na yung bagong Fanny Gods talaga ng MPL. At napaka-confident na pinakaunang pick pa nga ng Fnatic Onyx ang Fanny dito. Kaya naman makikita natin maya-maya lamang kung magiging worth it nga ba ang pag-pick nila ng Fanny ng napakaaga. Aurora MLBB in this game naman, Demon Kite choosing the Ling as their last pick. So ganun yung naging draft priority natin papasok sa larong ito. Ano na to, labanan sa ere kasi dalawang junglers natin ay Oo. lumilipad. Pag nagkasalubungan ay mataas ang tsansa na hindi muna magkabigayan as much as possible or depende lang kung paano or gaano kataas yung farm ng isang jungler over the other. Ang dami palang lumilipad dito, no? Pati yung 1-1, pati yung si Edward pwedeng magpalipad. Pero mukhang magkakaroon ng 1v1 dito sa may bandang itaas. Makakalabang si Doming ng bahagya, pero mukhang buhay pa rin naman si Kelra, kasama na rin si Brusco sa pagpoprotekta sa kanyang gold lane. Alam mo parang pagdating sa mga gantong points sa Grand Finals, napaka-importante ng emotional stability, lalo na pag may biglang dumating na player sa side ng Aurora. First blood laban dito kay Kelra. Demon Kite with a fast rotate. Nalaman niya na mukhang gumugusto si Kelra doon ng isang siege minion. Pero pinuntahan niya agad at wala pang ang crossbow of Tang noon at wala ring inspire. Kaya naman naging libre ang first blood na yon para sa Ling. Lamang ang Aurora MLBB ng 500 first turtle. Nakapwesto na si Edward. If I'm not mistaken, unang laban ng Aurora din sa playoffs, link din ang ginamit ni Demon kahit at halos hindi din nakalaro yung nakatapat nila na marksman or gold lane nung time na yun dahil laging iniikutan. So probably for Kelra, siya ang pinaka magiging target ni Demon Kite from time to time or pwedeng siya nga lagi ang puntahan. Panigurado yun ang ating makikita. No? And si Demon Kite, before siya pumasok sa MPL, during his yung rookie season niya sa JNA RC, pa siya nun. ito yung sinasabi nilang one-man army daw mag-Ling. Yung tipo na bumubuhat ng 5 sa Ling gameplay niya. Pero kung si King Kong, naghanap doon ng trade sa may bandang itaas at hindi pala itutuloy ang pinakaunang pagong. Ibang klaseng MLBB naman ang ating pinapanood ngayon. Nung first 2 games ay nirarush nila ang first turtle. But this time around, ang aerial battle natin ay nasa gold lane. Ano muna to, territorial muna ang ating mga players as much as possible ay kailangan makuha nila yung mga resources. Ayan na naman. O di ba parang maduduli ka lang kapag may biglang lumilipad na player. So gusto sana salubungin. Demon Kite na mapapagamit ng Tempest of Blades at buhay pa rin. Napagamit ng maagang Tempest of Blades. At dahil dyan, walang access sa Tempest of Blades for the first turtle, maliban na lang kung papatagalin ito ng Aurora MLBB. Alam ng dalawang assassin main na napaka-importante ng buhay ng nilang mga gold laners na hindi nila masyadong hinawakan ang bagong ito. In fact, kanina pa atang nandito si Kirk at si Edward ay sumusunod lamang sa kanya. Ito ang dalawang players natin, palakasan na lang to ng loob kung sino mauuna pagdating sa pagsiset up ng team fight para sa kanilang mga teams. So far, parang yung naging istorya noong Grand Finals kung sino mas may risk na willing i-take para manalo dun sa team fight na yun. Kaya naman somehow ay medyo maingat yung isang team pero yung isa parang push lang ng push or pasok lang ng pasok. At dito natin masasabi no, na itong dalawang teams na to, hindi lamang isang playstyle ang alam nilang gawin. Kaya nilang mag-adjust base sa mga nangyayari, base sa mga pick ng kalaban. Kaya naman hindi ito pamilyar sa nakita natin sa first 2 games of this series. At big respect no, para sa Aurora at Fnatic Onyx dahil ibilang lang ang mga team na kayang mag-switch up ng kanilang rotations ng ganito kabilis. Pero mukhang mabilis din makakapunta si King Kong dito, tapatan ng dalawang junglers dito sa may Onyx buff. By the way, meron flicker si Brusco. Kakasabi lang natin ginamit yung flicker implosion. Si Yui dito sa ilalim ng tore ay mag-target ni King Kong. Double kill. Sa kanya pero mauuntog at masasalubong dito ni Renny J. Worth it naman ata para kay King Kong. 2 kills para sa isa. Pero mukhang magkakaroon ng palitan dito sa may bandang ibaba. Kirk feeling the confidence against Edward. Still, 2 kills ang mapupunta sa kamay ng Fnatic Onyx. A return kill naman mula sa Aurora. Hindi pa rin kinukuha ang bagong. Oo, ilang minutes na ba? Unang turtle pa lang yun, di ba? Pero, wala pang bagong boss. Oo. At saka kanina pa nakapwesto dyan si Kirk at saka si Edward. Alam mo si Kirk kapag
pag-usapan natin si Kirk, isa siya sa mga sabihin na nating type of explainer na napaka-consistent. Oo. Pero hindi ganun ka-flashing ginagawa niya. Pero sobrang crucial pagdating sa mga team fight, lalong-lalo na yung mga heroes na like Edith, pero ito din sa kanyang Arlott. Kumbaga parang malinis lang talaga na laro. Classic XP lane gameplay yung ating nakikita. Pero again, this is still the first turtle of the game. 5 minutes in, wala pa rin kumukuha ng big objective natin. Talagang nagkakaroon lamang ng palitan in terms of the kills and in terms of ability to secure their gold laner na hindi namamatay mula sa mga gangs. So far, lamang pa rin naman ang Fnatic Oleg ng 200 lamang at mukhang Aurora MLBB naghahanap pa rin ng proper scaling ng kanilang link. Alam mo, at this point, wag na tayo mag-turtle, diretso na lang tayo ng Lord. Kasi parang gano'n na rin yung takbo ng laban natin. Dahil even for F-Not dito, siguro ay, oy, top lane! Domeng! Ay! Kamuti ka na si Domeng makakapag-dash away. Pero aabutan ba ni King Kong? Mawala na energy. So parang ito na yata yung sign para sa ng Aurora na simula na yung turtle. Siguro ko tatamaan na Eternal Guard. I-zone out nila and Demon Knight masesecure gamit ang kanyang retribution. Kirk sa harap ng 3 miyembro. Mapatay sa kamay ni Demon Knight pero Torres sa gitna. Ang gusto ng F-Nop. 2 tore ang nakuha ng Fnatic Onek para doon sa pinakaunang bagong matapos silang subukang patayin si Domeng doon sa may bandang itaas. Kaya naman hawak pa rin ng Fnatic Onek ang gold lead. Napakagandang trade mula sa 2 kubunan. Oh, at saka ano na to, parang iwas yata muna talaga sila sa team fight. Probably for F-Nop dito ay ayaw muna nila nung mga heavy team fights dahil ganun din ang hero composition ng side ng Aurora yung pwedeng basta-basta na lang maglatag ng mga skills at probably ay gusto nilang mauna si Kelra sa kanyang lane kaya nasira na yung Torres sa itaas. At saktong-sakto, no, we're talking about a 1-1 na mukhang papunta na sa kanyang second item. That's the Demon Hunter Sword. At mukhang isusunod na nga rin ang kanyang, actually, power spike na to para sa 1-1. Ito yung tipo na pag nakuha na ang 2 items na to, ay napakasakit na ng kanyang crossbow of Tang. Kaya naman naghahanap na sila ng potential play around this gold lane area. A very, very close game here in game number 3. Ang tanong, kailan kaya magkakaroon ng isang team na makakalamang talaga? Oh, ito na si Rene J magiging target. Ginamit yung Avatar of the Guardian at makakatakas. So parang ganito lang yung pinaka-tempo nung ating game. Pero mabilis makakapag-clear na minion wave yung F-Nop dun sa may gitna. Which by the way, nasira na nga yung Torre dyan. So Aurora nga ay somehow naghahanap ng butas doon sa aggression na ginagawa ng F-Nop. Parang ang hirap, no? Kasi pag umiikot ang Fnatic Onek, laging may nakaalalay sa isa't isa. At hindi lamang yan, yung Aurora MLBB, nagamit na nila yung revitalized at pati na rin Avatar of the Guardian. Ang masama dito ay mahaba ang cooldown ng ultimate ng isang Gatot Kacha. So during this initial first few seconds of the Lord, baka wala pang access para dito sa Avatar of the Guardian. But right now, King Kong is still visibly farming. Okay, makakapag-cable. Pero nung sinaunang MLBB kasi yung mga nagkakontera ng mga heroes Di ba nung tayo na pag-funny user ka, sobrang galing mo mag-ML. Ay, wait lang, magandang ML yata yung makikita natin. So makakatakas dito, 2 players ng Aurora. Makakahinga muna sila, pero una makakapwesto ang F-Nop dito sa Lord. Kinabahan ng mundo. Nagre-recall. Napasigaw bigla yung mga kasama natin Nagre-recall yung isa, nag-ulti na yung kabila at muntika na ngang magkaroon ng bigayan doon sa may bandang gold lane. Pero mukhang kontrolado ng Fnatic Onek ang Lord area na to at nabibigyan na nga rin ni Brusco ng vision sa baba. Si Domeng babagsak. Wow! Ito na yung sinasabi natin na talagang nagkaka-assassinate. If ever na merong instant kill potential ang inyong jungler at saktong-sakto pa si Domeng. Kasi ganun di ba yung mga play para pag may Lord, bigla na may dadating na sibat from Amoskov. Kaya isang mabilis na makukuha ng F-Nop yung Lord. What a play coming in from King Kong. Nahanap yung gold laner sa baba na secure yung pinakaunang Lord. That's 2 major objectives na nahanap ng first pick Fanny na to in this 9-minute game. Brusco pumasok na. Merong implosion, meron ito na guard na gagamitin. Pero nagamit na yung second hammer at diinan mo pa ng final slash. At patay na rin dito si Brusco pero patay din si Rene J. So 2 for 2 trade ang nangyari sa team fight. Domeng nakapag-free hit pero mukhang papasok sa Super Trades. Low HP na rin. Mabubuga ng bagya pero buhay pa rin naman. Domeng still alive in this fight.
4-1 na si King Kong. In fact, 100% KP ang ating nakikita sa fanning na to. At may kita din natin no, that because of the team fight also, meron na yung Lord dito yung FNOP at sa ating Infinix Instant Replay. Nagkalayeran pala ng Grabe, mga skills. Parang nagkasunod-sunod nga, tapos yung final slash Ayun. tatama pa. Kumbaga kakabit lahat dito, pero hindi ka rin kasi pwede fight around Moscow sa dikit-dikit. Dahil lahat kayo magkakamayan, pero Ay! nahuli si King Kong. Isang banat na lang. Nasusunog! 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 Tatamaan ng Kuitis! Hindi! Kuitis! Kalma muna. Hinipan, boss. Hinipan yung bigla para medyo maurong yung Kuitis. Para maurog yung Quitis na buhay yung Fanny. Iniwasan na pati buong mundo. Parang rin yun parang Space Impact. Grabe naman yun. Ilang cable yun, di ko na mabilang, boss. 23 yata. Grabe, ang galing ng mata mo doon. Minsan dito ka na lang mapapaisip kahit anong lohika ang sundin mo, basta magaling ka mag-Fanny. Pag mabilis din yung kamay, Pag mabilis yung kamay mo, wala nang kailangan isipin pa. Ito Pero, ayan na, si Renny Jing nasa may bandang harap. Final slash, hindi kakabit, pero mukhang papasok pa rin. Half HP para dito kay Hitman. Okay, so makakaalis gamit yung kanyang ultimate. So medyo alis mo ng mga players ngayon at naagawan na ni King Kong ng purple buff dito si Demon Kite. So medyo magiging mahirap yung kanyang sitwasyon na umikot-ikot sa Land of Dawn. Itong ikutan na nagaganap ngayon, nakakabaliw ng legit. Yung Hindi ko na alam kung saan titingin minsan yung dalawang junglers natin ay napakabilis, pero si Doming ay bumabanat! Ay! Hindi na makakatakas pa! After ng Torre, napatay na rin siya. So unti-unting pinaliliit pa lalo ng FNOP yung mapa ng Aurora. Grabe, nahanap na naman nila, and this is it. Fnatic Onyx, steam rolling to a 4K gold lead at mid lane naman ata ang kanilang hinahanap. In fact, wala pa tayong nakikitang malaking team fight na nagaganap dito. Parating 3v3, parating 1v1. And in this Lord push, no, wala pang ang Lord. In this regular push, ay makukuha nila ang mga holy defense ng mga Torre dito. Kaya naman hindi nila matutuloy ang push. Probably ang next movement from FNOP is gonna be the Lord. Crucial dito is walang purple buff si Demon Kite. Pwede siguro mag-clear na minion wave on other lanes or opposite lane nung Lord. Pero tinan natin kung yun yung magiging play ng Aurora. But definitely for FNOP, hawak na hawak nila yung posisyon. Luminous Lord, sinisimulan na dito ni Kelra. At ang kung babalikan natin si King Kong no, nandun sa likod. Si Demon Kite ay 3-9 yung i-burst, pero makakatakas din naman si Rene J doon mula sa bandang harap. At mukhang magre-reset na naman ang ating Lord. Grabe ang hirap. Ilang minutes kanina yung yung duration ng first turtle? Parang mga 5 minutes bago ginalaw. Feeling ko matagal yung magiging Lord natin, not unless ay simulan ng FNOP anytime. O parang FNOP yung may karapatan magsimula dahil nga sila ang may hawak ng gold lead. 4K ang kanilang hawak, papunta na rin ang 5,000, hindi tatama ang final slash ni Kirk. Pero nandiyan naman si Joey para mag-split push na doon sa may bandang ibaba. May nangyayari na naman pala. Parang laging dalawang kailangan na camera para matutukan talaga ang laban natin na to. Kinamaragan Devil's Blades kay Demon Kite. Pakita nga si Super Friends. At si Rene J dito magkakaroon ng setup play para sa kanya. Sino makukuha niya? It's gonna be Kirk. So 2 players down. Si FNOP. This is it para sa Aurora. Sinisimulan nila yung Lord. Pero si Kelra uuwi ba? Tutuloy ba siya o magkakaroon ng counterplay from FNOP? At nakakuha pa nga. Kelra is down. At si Bruce ko na lang nandito nakakabuhay lang niya. Kaya naman masesecure ng Aurora yung Lord. What a turnaround coming in from Aurora MLBB. At parang ganun lang yung 5,000 gold lead ng Fnatic Onyx ay nabura. Parang natanos, napalayo, nawala ang gold lead. And with that Lord push, napaparating na rin para sa Aurora MLBB. Pwede pa silang magpalaki ng kanilang gold lead. O, tsaka after ng team fight na yun, nakita natin mga players dito sa camera sa baba. Parang napaayos sila bigla na upo eh. Oo. Parang biglang nag-straighten ng mga backs. Game na nga. O, sabi niya, my turn. My turn na. And ito Fnatic Onyx, matapos silang ma-wipe out ng almost doon sa may Lord. And with this Lord push coming in the mid lane, kailangan nilang siguraduhin na hindi sila mauubos dito. Dahil tandaan natin, Luminous Lord to. Kapag hindi nila na-depensahan, may malaking tsansa na kaya itong tapusin ng Aurora. Oo, sobrang bilis pa naman din mag-tower lock or pag diniretso dito nila Doming. And even Edward, yung kanyang hero, ay pwedeng gamitin para makapag-secure lang ng third against FNOP. Oo, pero yan na nga ata.
The inhibitor turret, madedepensahan naman ng Fnatic Onyx. Pero sa baba, si King Kong na naman ang kanilang punteriya. Pero mukhang hindi nila mahabol ang isa sa mga pinakamalakas na jungler ng MPL ngayon. Madulas pa rin si Sky King Kong doon sa kanyang ginawa. So ganoon muna ang magiging pattern para sa FNO. Pero kita natin na yung Aurora naman, sila na yung lamang sa laban at galit na sisira ng Torre. Si Doming sa bottom lane. Ito yung parang magugulat ka na lang, napaliktad na nila eh. Yung tipo na Chumachani na sa Torre at napakasakit na pala ng Moxcom. And kung comeback din lang naman ang usapan, no, si Edward holding on to this Edith. Ito yung mga isang naging pick niya na nagbigay sa kanila ng mga crucial na panalo against Falcon sa AT Bren kahapon. Oh, tsaka kasi yung yung spell vamp, yung lifesteal, rather nung Edith ay kitang-kita mo pag ginamit yung Primal Wrath. Tsaka gusto ko lang sabihin yung mga cables na ginagawa ni King Kong na sobrang layo na napupuntahan. Kung ikaw yung Aurora, minsan mapapaisip ka kung pagkapasok ba nito, biglang gagamit ng cutthroat. Kaya nga that's pagka si Doming pang napuntahan. Ayan na! Flicker in! Okay, sino tatamaan na after the guard dyan? So habang sinusuot ng mga players dito, si Kirk ay makukuha ni Domeng. So -1 ngayon ang FNOP. Unti-unti na ngang nararamdaman yung liwanag ng Aurora. Earth Shatter Flicker. Here comes the Spear of Destruction. Mukhang hindi naman kakagat. Pero mukhang itutuloy na nga nila ang pag-push dito sa mid lane. That's one inhibitor turned down. At magbaback off na ang Aurora MLBB. Playing it safe. Dahil 30 segundo na lamang ay lalabas na ang Lord. And this will be the third Lord of the game. At mukhang Aurora MLBB naman ang may control nito. Grabe kung mapapansin natin yung buong naging games natin for this best of 7 series. No? Parang hindi pa umaabot na hindi lalagpas ng 15 minutes or 16 minutes. So, speaking of mental fortitude, talagang kakaiba ang kayang gawin. So si King Kong dito ay hindi naramdaman. Hindi mo na siya naamoy ng mga players dito ng Aurora. Ayan, tas nagpakita siya. Nandito pala ako. Hello! Hello! Pero mukhang makakaabot naman pala dito sa may bandang ibaba. Fnatic Onyx ang magsisimula ng pag-control sa Lord area na to. Napakatapang ni Kelra. Siya pa talaga ang nanguna. Siguro kay Kelra dito, sabi niya, di ba naglalakad siya ngayon? Siyempre, aside from the movement speed, gusto niya na lumipad eh. Oo, gusto na talaga niyang lumipad with that crossbow dang. Half HP para dito sa Lord. King Kong nandun sa gilid. Kelra Nakasilip nandoon. kaya? K&K connection, naghahanap ng play. Oy, pero naramdaman ni Domeng. Okay, sakit nga dito ng mga pasibat ni Domeng habang sinusuot ng mga players dito sa side ng FNOP. Napakagandang paghawak sa side ng Aurora. At si Kirk ay patay na rin. Napakasakit na ni Doming. Hindi na natiis ni King Kong yung damage. Kinailangan ng lumipad palayo. And that will be the third Lord secured para dito sa Aurora MLBB. At ang tanong, saan kaya ito lalabas? Most likely sa mid lane. Kaya naman pwede na nilang lutuin yung mga side lane wave. At dahil masakit na rin yung damage dito ni Domeng, napabili na rin si Brusco dito ng Immortality para if ever man na na-burst siya ay probably diretso implosion. One last final setup play ang kanilang inaantay. Pero sobrang sakit na nga ni Pal Domeng, the next standard. Oo, tapatan nga pala ito ng gold standard at the next standard. Pero mukhang tatama na ang Spear of Destruction. Here comes the Ding. Demon Knight with a BOB. Agaran na kang nagamit ang Tempest of Place. Patapos na ata to, boss! At ginamit ang Wind of Nature. Kirk is down. Nakatpatay dito si Edward. Pero yung Lord, kailangan depensahan dito ng FNOP. Kailangan daw nilang depensahan. Pero hindi yata magpapadepensa dito ang Aurora. Unti-unti nawawala yung buhay na base.